sparks of God's light, and a contextual mystico-prophetic spirituality in religious life. In the spirit of the new evangelization, I have written these 2 books, which will be released soon. Get your copies and experience God's love in your life. Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay, at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Ang salitang hari ay nangangahulugan ng kapangyarihan, katanyagan at kayamanan. Madalas sinasabi natin si Kristo ay hari. Paano natin nauunawaan at tinatanggap ang kanyang pagkahari? Ngayon, ating pakinggan ang banal na salita ng Diyos para sa dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian." "Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Kapag nakikinig tayo sa radyo, madalas sasabihin ng DJ, "Kailan pa bang i-memorize yan?" Iyon ay sinasambit sa pagtukoy sa mga bagay na obvious na. Malinaw, mga bagay na hindi na kailangan ipaliwanag o pagtalunan pa. Sa Ebanghelyo, sa linggong ito, ay tinanong pa si Jesus ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Marahil kung may ibang nakarinig ay sasagot ito, "Kailangan pa bang i-memorize yan?" Tama, hari nga si Kristo, pero iba ang kanyang pagiging hari. Hindi siya ang larawan ng karaniwang hari. Siya mismo nagpahayag na ang kanyang kaharian ay hindi sa sanlibutan ito. Sa pagdiriwang ng pagiging hari ni Kristo, tinatawagan tayong suriin ang kanyang pagiging hari sa ating buhay. Ipinakikita sa atin na hindi tayo dapat matuon sa kaharian ng mundong ito. Ang ating pangarap at patunguhin ay buhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Inanyahan tayo ni Kristo. Nais niya tayong mapabilang sa kanyang kaharian. Sa kaharian ng pag-ibig na pangmagpakailanman. Maliwanag ang hamon ng liturhya sa linggong ito.
Ang pagsapit sa kaharian ng Diyos ay pangarap ni Kristong Hari para sa ating lahat. Subalit tayo pa rin ang may kalayaang pumili nito. Hindi ipagpapalitan ni Jesus ang kaharian nito. Kusa nating hahangarin at yayakapin. Paisa pang matingkad na katotohanang ipinahayag si Jesus sa Ebanghelyo. Siya ay naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Ang makinig at sumandig sa katotohanan, ito ang magmamana sa kaharian ng Diyos. Ang kaloob ng kaligtasan ay para sa lahat. Lahat tayo ay kinalugdan ng Diyos. Hindi matanggap ni Pilato ang katotohanan ito. Dapat sabihin sa kanya, kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi nga dapat pang tanungin si Jesus kung sino siya. Siya nga ang hari. Dapat ito tanggapin at paniwalaan ng lahat. Kaakibat ng pagtanggap at paniniwala kay Jesus ay ang pakikitulad sa kanyang kababaang loob, paglingkod at pagmamalasakit sa iba. Dapat siyang tanggapin bilang siyang mismong katotohanan, daan at buhay. Sa mga kaisipang ito, mapapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Sa susunod na linggo ay magsisimula na ang Adbyento, ang panahon ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Palagi na nating itong ipinaliliwanag. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ngayon po, samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, napakadakila mo po. Isa kang haring naglilingkod at nagpapakumbaba upang kami yung maligtas at makapiling. Naway maghari ka sa aming puso, sa aming pamilya, sa aming mundo. Naway matularan ka araw-araw sa iyong kagandahang loob at pagmamalasakit sa iba upang mapabilang kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga banal na salita ng Diyos na nag-aanyaya sa atin na huwag tayong manatiling nakikinig lamang. Bagkus, isabuhay ito at ibahagi sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sparks of God's light and a contextual mystico-prophetic spirituality in religious life in the spirit of the new evangelization, I have written these 2 books, which will be released soon. Get your copies and experience God's love
in your life.